Kakain ka ba ng palaka? Ingat lang dahil meron palang klase ng palaka na kapag kinain, nakalalason, nakamamatay. Halos napalundag sa kaba ang mag-asawang Flor de Liza at Tito nung naabutan nila nitong May 9 ang 5 sa 6 nilang mga anak na sumasakit ang tiyan, nanlalata at nagsusuka sa bahay nila sa Dipolog City. Lupaypay na ang mga bata. Parang nangingitim sila, talagang hinang-hina na. Sabi po, dali natin yan sa ospital. Nakakain daw kasi ang mga ito ng nakalalason na palaka. Umalis daw ang mag-asawang Flor de Liza at Tito nung araw na yon para sa isang importanteng lakad. Kaya naiwan sa bahay ang 5 nilang mga anak. Ang pangalawang anak, ang 13 anyos na si Angelito, 12 anyos na si Tito Jr., 5 taong gulang na sina Adrian at Rhea, at ang bunsong si Ernie, 4 na taong gulang. Among giingnan nga dili sila mulakaw. Doon na nila nalaman na ang kanilang mga anak namimilipit na sa sakit ng tiyan. Muna'y nakita namo among mga bata ma'am nangatumba na, sige nagsuka, wala na yung mga kusog. Nalaman nila na kumain pala ang mga ito ng isang klase ng kamuting kahoy at ginataang palaka na kung tawagin, baki o cane toad sa Ingles. Hindi gaya ng palakang bukid na kulay lumot, ang baki, batik-batik na kulay itim. Meron din itong nakausling 2 parang bukol sa gulugod kung saan daw naroon ang likido nitong kamandag. Sa amo lang gitistingan pang kay sa ilang paminaw lami man kanon. Pero wala sila magtuo ma'am nga makamatay tong bihon sa baki. Way makatabang na mo kay kining mga balaya walay mga tao ma'am. Dinhi ma'am mo idugay dinhi ma'am. Kani siguro mga 1 kilometro na okay lang ma'am ug patag. Kana lang diha ug kaning dinhi sa kalayo sa kalisod pud sa agyanan. Dili man pwede na mo ma'am biyaan tong ubang mga bata kay puro man gyud ang tanan puro man gyud luya. Kung aga ko ng patindogon dili na gani makalingkod ma'am. Akong bakuron palingkoron diretso nagkahayang. Ang nakababahala rito, umabot pa raw ng 20 oras bago sila nakatawag ng rescue. Hindi kailain ang ginawa na mga hindi dalawang Diyos sa hospital. May tumawag sa akin na may rescuean kami, nangailangan ng tulong. Oo, kay Galuya, luoy kayo. Pero bago pa man na isugod ang magkakapatid sa ospital, ang bunsong si Ernie nahirapan ng huminga. Ana siya sa ako nga, ma, sakit kaya akong dughan. Tungragid siya tungod sa kasakit siyang gibati. Pag abot na mo dito sa ubos mo, lagi to siya na matay gid siya kaya di na gid niya makaya. Hinggakos jud siya nako. As in nga naputuloy ang ginawa. Dili gid lalim nga mawad-an tag anak. Ganahan may itong una kay wala pa man misudan. Waan og tinaay din ugat. Ang bihod wa man namo gilabay, giapil man namo. Oo, kay Galuya, luoy kayo. Ang gikaon, then nalipong din pag umanmog pangaon. Sakit din ang tiyan. Wala man may kabaluat ang makahilo di ay to di. Among gikuan luto. Ang almusal ng magkakapatid sa Zamboanga del Norte na uwi sa disgrasya nung kumain sila ng palaka na meron palang lason. Halos napalundag sa kaba ang mag-asawang Flor de Liza at Tito nung naabutan nila nitong May 9 ang 5 sa 6 nilang mga anak na sumasakit ang tiyan, nanlalata at nagsusuka sa bahay nila sa Dipolog City. Lupaypay na ang mga bata. Parang nangingitim sila, talagang hinang-hina na. Sabi po, dali natin yan sa ospital. Nakakain daw kasi ang mga ito ng nakalalason na palaka. Umalis daw ang mag-asawang Flor de Liza at Tito nung araw na yon para sa isang importanteng lakad. Kaya naiwan sa bahay ang 5 nilang mga anak. Ang pangalawang anak, ang 13 anyos na si Angelito, 12 anyos na si Tito Jr., 5 taong gulang na sina Adrian at Rhea, at ang bunsong si Ernie, 4 na taong gulang. Among giingnan nga dili sila mulakaw.
Doon na nila nalaman na ang kanilang mga anak namimilipit na sa sakit ng tiyan. Muna nakita na mo among mga bata, ma'am, nangatumba na. Sige, nagsuka. Wala na yung mga kusog. Nalaman nila na kumain pala ang mga ito ng isang klase ng kamoting kahoy at ginataang palaka na kung tawagin, baki o cane toad sa Ingles. Hindi gaya ng palakang bukid na kulay lumot, ang baki, batik-batik na kulay itim. Meron din itong nakausling dalawang parang bukol sa gulugod kung saan daw naroon ang likido nitong kamandag. Sa amo lang gitistingan pang kay sa ilang paminaw, lami man kanon. Pero wala sila magtuo, ma'am, nga makamatay itong bihon sa baki. Akong gigunitan, mo ni siya ang ulo sa baki nga giluto sa akong anak. Mo ni siya nabilin limpyuhan ang kaputulan na din mo ilang giluto. Kani siya, medyo may kalainan na ni siya kay uga naman god. Buhi pa siya, kani buhi man eh. Mo ni ang iyang itsura. Gigutom na daw gito sila. Matong wa namin niya mahuwat. Kay og kamanting lang, dili sila mamatay, malipong ra. Tug yung baki, mo gito nakahilo nila. Si Tito agad daw pinakain ng asukal at pinainom ng gata ng nyog ang kanyang mga anak. Baka sakaling matigil ang pagkalat ng lason. Pag kumanilag kaon, nahunong kadyo tilang suka. Basta kung sa painom mo, magyapon siya matabang. Itong pagbibigay ng asukal, gatas o whatever, walang tulong yon. It might make people vomit pero hindi namin ina-advise ang paggamit nito. Way makatabang na mo. Kay kining mga balaya, walay mga tao, ma'am. O din ni ma'am, o idugay din ni ma'am. Kani siguro mga 1 kilometro, na okay lang ma'am, patag. Kana lang diha, og kaning din sa kalayo, sa kalisod po sa agyanan. Dili man pwede na mo ma'am, biyaan tong ubang mga bata. Kay puro man yun ang tanan, puro man yun luya. Kung aga ko ng patindogon, dili na gani makalingkod ma'am. Akong bakuron, palingkoron, daritso nagkahayang. Ang nakababahala rito, umabot pa raw ng 20 oras bago sila nakatawag ng rescue. Hindi kilain ang ginawa na mga luwi. Hindi dalawang Diyos sa hospital. May tumawag sa akin na may rescue kami, nangailangan ng tulong. No, kay Galuya, luwi kayo. Pero bago pa man na isugod ang magkakapatid sa ospital, ang bunsong si Ernie nahirapan ng huminga. Ana siya sa ako nga, ma, sakit kaya akong dughan. Tung ragid siya tungod sa kasakit siyang gibati. Pag abot na mo dito sa ubos mo, lagi to siya na matay gid siya kaya di na gid niya makaya. Hinggakos jud siya nako. As in nga naputuloy ang ginawa. Dili gid lalim nga mawad-an tag anak. Samantala, sina Angelito, Tito Junior at Rhea maswerteng nakaabot sa ospital. Ayon sa doktor, ang mga magkakapatid nalason hindi sa kinain nilang kamoting kahoy, kundi sa bihod o itlog ng baki. Meron silang lason. Natural ito sa kanila. Ang lason na ito ay tinatawag na bufotoxins. Ang mga bufotoxins ay highly poisonous sa mga tao at sa ibang hayop rin. No? Inaatake kasi nito yung nervous system. Ito yung delikado sa kanila. Ito yung tinatawag na parotoid gland. Ito yung melason. Pati na rin yung kanyang skin ay melason. Kung by accident, hindi niyo alam, nakain niyo, even before they feel any symptoms, kailangan dalhin na sa health facility for decontamination and observation. If you can induce vomiting, siguro makatulong ng konti, pero itong lason ay napaka-serious at napaka-kamandag. Sila ay nakaka-develop ng arrhythmia or tinatawag natin irregularity of the heart rhythm. At because of that, the heart can stop, the heart can slow down na pwedeng sanhin ng kamatayan. Marami raw talagang palaka sa barangay Dicayas. Gaya ng palakang bukid na madalas pangaraw ipulutan ng mga residente. Ngayon lang ako nakarinig o nakakita nga nalason ng palaka. Gayunman, ang baki na siyang nakadali sa magkakapatid, hindi raw talaga nila hinihikayat na kainin. Nitong Huwebes, ang bunsong si Ernie inilibing na. Dili na ko madawat ang iyang kamatayon. As in nga sakit jud kaayo. Kaya ang akong giuna-una, ang akong anak, ngano nga nainadto siya nga. Gibilin ra sila, tinarong, o ganong nakaabot sila dito. Kuain siya ma, selfie ta, remembrance. Katawa kay siya, nilipay siya. Naagit siya gihatag sa ako nga handumanan.
Habang ang tatlo pa sa magkakapatid, matapos ang 3 araw na pagkakaospital, na-discharge na. Dito kami sa ospital, wala may kita gani paglubong, wala pa may kita paghaya. Matay mo namang igsuon. Diri ko no nila nakuha ang maong baki, ma'am. Dari na mo nakuha. Duha ka bukang ilang nakuha diha diri ra pud nila giihaw. Ganahan may itong una kay wala pa man misudan. Kuhaan nagtinae din ugat. Ang bihod wa man namo gilabay, giapil man namo. No, kay galuya luoy kayo. Ang gikaon. Then nalipong din pag umanog pangaon. Sakit din ang tiyan. Wala man may kabalot ang makahilo di ay to. Di among gikuan luto. 1 out of 10 households ay food insecure. 2 po ang maaring sanhin niyan. Una po, ang mga pamilya siguro ay kulang ang kanilang income o kita. Wala din silang maayos na kabuhayan. Maari din po na masyadong mahal ang presyo ng mga bilihin at pagkain sa kanilang lugar. Samantala, para mapaalalahanan ng mga residente tungkol sa kung anong palaka ang ligtas kainin, ang City Environment and Natural Resources Office ng Dipolog nagsagawa ng information drive. Dili ta pataka og kaon kay mag-imbis kuanan atong kagutom base madisgrasya ta. Nagbigay ng dagdag kaalaman, malaman namin na hindi talaga pwedeng kainin yung kamprag. Para makatulong kahit papaano sa kanilang mga gastusin, ang lokal na pamahalaan at ang aming programa nagpaabot ng groceries at financial assistance sa pamilya Galleposo. Wala silang trabaho. Through our peso, mabibigyan namin ng livelihood assistance, at least ma-alleviate yung kabuhayan nila. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong pagsakripisyo aron makatabang mo namo. May mga subatong kaon. Pakatitigan lang pong mabuti ang klase ng palakang ito. At wag na wag mangahas na ito'y kainin.